Hi guys, this is Det and welcome back to my channel. Kung bago ka dito sa aking channel, please consider subscribing and hit the bell button to be notified sa ating mga bagong uploads. Bakit nga ba tayo nare-reject sa ating application sa SPayLater? Well, sa aking pong video doon sa how to activate SPayLater ay marami pong mga katanungan kung bakit ba sila hindi agad na-approve dito sa SPayLater at lagi silang rejected. Well, ito po yung mga kasagutan kung bakit lagi tayong rejected sa ating application sa SPayLater. First is itong incomplete or incorrect information. Kung ang mga information na yung provides yung application ay incomplete or incorrect, ang application ay mare-reject talaga. Dapat nating siguraduhin na lahat ng ating data na nilagay doon ay accurate kasi ito isang crucial part para ma-increase yung ating approval dito sa ating application sa SPayLater. Ano yung mga kadalasan common na mga detalye kung saan nare-reject tayo sa ating application sa SPayLater? First is dito yung personal information natin. Maaring ating full name, yung date of birth natin, social security number, or equivalent identification number ay hindi siya match, and yung contact information natin, address, phone number, and email. And of course, doon sa employment information. Ito yung mga detalye about sa ating employment status, including yung ating employer's name, yung job title, yung income. Second reason kung bakit tayo nare-reject sa ating SPayLater application ay itong credit score. A low credit score or a poor credit history can result in rejection. So yung mga lenders natin nagre-require talaga sila ng good credit scores para ma-assess nila yung risk of lending money. Paano naman natin malalaman yung ating credit score? Well, SPayLater, similar sa mga services, typically don't disclose yung mga exact credit score. So ine-evaluate lang nila yon gamit yung they use to evaluate application. Instead, meron silang kinukonsider na various factors beyond just the credit score such as income, yung mga employment history natin, and yung debt to income ratio. Third reason is verification issues. Yung ating identity verification process ay nagfi-fail or if there are discrepancies in the documents provided. Ibig sabihin yung ating application may not be approved pa rin. To resolve this problem, dapat natin i-double check yung mga information natin. I-ensure natin na lahat ng ating information na provide sa ating application ay accurate at match talaga yung information associated sa ating identification documents, bank accounts, and any other relevant details. Pwede rin tayong mag-contact sa contact support. Reach out natin yung SPayLater's customer support or help desk. They may be able to provide yung mga guidance kung ano yung mga specific information or documents na kailangan natin para sa verification process at ma-assist nila tayo through the process. Fourth reason is income and employment status. Insufficient yung ating income or unstable yung ating employment will be the reason, isa rin sa mga rason kung bakit tayo nare-reject. Kasi yung mga lenders often look for yung mga steady at yung mga sufficient income para ma-assure nila na yung mga aplikante ay mababayaran talaga yung pera na kanilang hiniram. Number 5 is existing debt. So, maaari tayong ma-reject kapag meron tayong mga kautangan na maaaring mag-apekto sa ating application dito, and it may indicate a high risk of disapproval. Kaya nga during sa ating application dito sa SPayLater, hinihingi nila yung ating monthly income range within a month kung magkano yung ating salary. Kasi doon nila binibase kung meron pa tayong capacity na bayaran yung ating mga utang once na gumamit na tayo dito sa SPayLater. Lastly, reason kung bakit tayo nare-reject sa ating application is itong eligibility criteria. So, hindi tayo nakamit sa specific eligibility criteria na sinet ng SPayLater such as yung ating age, yung ating residency, or other condition which may result to rejection of our application. And meron pa tayong pahabol na isa pang reason kung bakit tayo nare-reject ay maybe yung ating usage history. For existing users na meron silang port transaction history sa platform or sa Shopee or Shopee nga yung ating pinag-usapan dito, such as frequent late payments or other violations of terms and condition can lead to rejection. So, depende rin dun sa ating paggamit sa Shopee. Sa ating Shopee application
ay magiging isa ring rason kung bakit di tayo ma-approve dahil meron tayong poor transaction history kasi nga nagkakaroon tayo ng mga frequent late payments or other violations of terms and condition ng platform. All in all, yan po yung ating 7 reasons kung bakit tayo na-reject sa ating application sa SPLater. Kung meron ka ng mga ganitong dahilan at kung naisip mo na isa ito sa mga rason kung bakit di kayo na-approve, ay maaari naman kayo mag-apply ulit sa ating platform at ayusin na natin yung ating application para ma-meet natin yung mga criteria set by the SPLater for us to be approved sa ating application. Nawa nakatulong sa inyo ang video nito. For more video tutorials, please click the subscribe button to be notified sa ating mga bagong upload. This is Det and thank you for watching.